Alright, morning goods mga kaibigan. So ngayong araw, pag-uusapan natin yung laging tanong sa atin ng mga taga-subaybay natin na nagvo-vlog din. Ang lagi nilang tinatanong yung tungkol sa settings ng ating camera. Unahin na natin, ano ba ang gamit nating camera? So ang pinakagamit natin ngayon mga kaibigan ay itong GoPro Hero 10. Ayan o. Yan, GoPro Hero 10. Tapos, dati kasi, ang gamit natin ay itong Hero 9. Yan. Dalawa yung lagi nating dala sa ating mga fishing trips, no? At madalas, ang pinaka-main ko talaga ay itong Hero 10 na. Itong 9, backup na lang ito if in case may mangyari dito. At least meron pa tayong isa. Pero minsan, ginagamit ko siya as second cam or yung perspective na nakahiwalay. So ito, nakalagay dito sa ulo. Ito naman, yung nakikita tayo, yung buong ginagawa natin. Alright? So, tara. Ipapakita ko na sa inyo yung settings. Let's go. Unahin natin dito sa kanyang settings, no? Naka video mode. Naka video performance mode. Dito tayo sa bandang gitna lang para meron tayong safe yung battery natin sa overconsumption ng power. Ngayon, lipat tayo sa kabilang side dito sa connections. So, may mga tinanggal ako dito eh. Teka, saan na ba yun? Connect device. Actually, wala namang masyado pa problema. Dito na lang sa preferences. Okay, dito muna tayo sa general. Yan, general. Okay, beep volume medium lang. Quick capture on. Para kahit nakapatay ito, pipindutin lang ito. Okay na. Tapos, default preset, last video use. Auto power off, 5 minutes. LEDs, naka-on lahat para makikita natin kung halimbawa, matindi ang araw, masilaw. Makita lang natin na nagre-red yung mga diodes niya. Sabihin nagre-recording yun. So, yun yung pinaka-purpose talaga nun. Video compression, HEVC. Ano bang option na meron? May H.264. Di ko naintindihan kung ano yan. Pero yan lang. So, by default lang. Halos default lang itong part ng general, mga kaibigan. Voice control, naka-off. Para tipid sa battery. Ito, display. Dito ako may mga ginalaw. Sa ano na to. So, orientation, landscape, screensaver, 1 minute lang. Screensaver front, never. Brightness, 10%. Para makatipid din sa battery, syempre. Tapos, rear screen grid, naka-off. Kasi di ko naman siya kailangan. Yun. So, yun. Yun yung mga nandoon sa part ng preferences. Ngayon, sa mismong actual video, tayo ay naka-super view para mas wide yung yung nakukuha natin. Yan. Tapos, dito tayo. Pinutin nyo yung standard na yan. Ano nakalagay? Yan. Pinutin nyo yan. Tapos, yung parang lapi sa gilid. Yan. Pinutin nyo rin. So, ito yung ating settings na talaga. No? Okay. So, sa RES, ang RES ay resolution, yung FPS, yan ay frame rate. Sabihin, ilang frame rate siya per second. So, sa akin, nasa 60 lang. 60, tapos 1080. Hindi na ako nag-4K o 2K kasi hindi naman kailangan. Madalas naman ng mga nanonood sa atin, naka-mobile data lang. So, parang useless yung 4K kasi hindi naman tayo gumagawa ng film. Magawa lang tayo ng vlog. So, 1080p. Makakatipid ka sa space ng card mo. Makakatipid ka rin sa editing space kapag nag-edit ka na sa laptop or sa cellphone. So, yun. Pabalik tayo doon. Lens, superview. Ayan, hyper smooth. Naka-standard lang. Hindi ko siya sinasagad. Gitna lang tayo. Kasi, battery-wise, malakas kumain yan. Pangalawa, mas makakatipid sa battery. Scheduled capture, naka-off.
Duration, no limit. Hindi ako nagli-limit sa duration natin. Ayan, timer off. Ito, Pro Tune. So, sa bitrate, naka-standard tayo. No? Standard lang. Kasi, okay naman na eh. Itong high, ano ba sabi ito? Use higher bitrate up to 100 Mbps. Only for optimal image quality. Hindi naman natin ginagamit masyado itong option na to. Pero maganda rin siya actually. Kung gusto mo talaga ng sharp at magandang kulay. But anyway, sa akin kasi nag-work na yung current settings ko eh. So, tuloy tayo. Saan ba yan? Ayan. Shutter, naka-auto lang. EV comp, 0. White balance, auto lang din. ISO minimum, 100. Para kapag matindi ang araw, automatic siya na pupunta sa 100, hindi ko na i-adjust. So, ISO max is 16,000 lang. Kasi yung 800 lang na ISO, pagka low light, madilim na eh. Green na grainy. Right? So, sharpness, sakto lang, medium. Hindi ako makuha ng sobrang sharp kasi baka, minsan kasi may problem sa pagiging too high yung sharpness. Matapang masyadong shadows. So, ayoko nang ganun. So, gusto ko kahit paano medyo smooth pa rin. Yan. Color. Neutral. Yan. Naka-neutral lang tayo. Para merong konting flatness at merong konting color. Para sa pagdating sa editing, konti na lang yung gagawin nating enhancements. So, minsan nagpa-flat ako mga kaibigan. Pag gusto kong magkulay talaga. Pero, okay na ako sa neutral. Hindi masyadong flat, hindi masyadong matapang. So, raw audio, off lang. Yung wind reduction, naka-auto lang din. Media mode, wala. Ganun lang. Naka-disable. Tapos, naka-on lang yung yung hyper smooth talaga. So, yan lang. Ganun lang yung pinaka setup talaga natin sa ating GoPro. Ngayon, nabanggit ko kasi dun sa isa nag-inquire kung sa ating setup. Ang tanong niya kasi ay ang ganda daw ng mga footages. Tapos, ano daw ang magandang gawin kasi sa kanila, parang plano nilang bumili pa ng tawag nito, Hero 12 para para daw pumantay sa ginagawa natin. Sabi ko, hindi naman kailangan. Kasi actually, nagkukulay lang naman din talaga ako. Siguro yun yung isa sa sikreto. Ayan o. Oh. So, yan mga kaibigan. Yun ang ating ginagamit sa ating GoPro settings. Alright. Kaibigan, so ngayon, papakita ko sa inyo paano tayo magkulay, no? Open na lang tayo dito ng existing workflow. Okay. So ito, kahit ano naman ito. Kahit anong clip. Trial. Yan. So, ang ginagamit natin na settings, ito 60 frames per second, tapos 1080p. HD lang. Okay na yan. Tapos, project name, trial. Okay. Ayan, kuha tayo ng anything. Sige. Dalawa. Kasi dalawa yung kulay na ginagamit ko, no? Eto. Kuhain natin to. Isa yan. Tapos kuha tayo ng medyo meron ng dagat-dagat. Yung matingkad na yung mga bandang tanghali. Yan. Ito. Perfect. Saan yun? Saan yun? Ito ba yun? Nawala. Okay. Ito na lang. Perfect sana yung kanina. Saan ba yun? Ito ba yun? Sige, ito na lang. Okay.
So, 2 clips mga kaibigan. Lahat yan ay doon sa settings ng GoPro natin na pinakita ko kanina. Okay. Ngayon, ganito ko siya kinukulayan. Naglalagay ako ng adjustment layer. Tapos isa pang adjustment layer. Oh, by the way, itong ating software ay Final Cut. Gumagana lang to sa Macintosh or Apple. Kung nagpa-plan kayo maglagay ng Final Cut sa inyong Windows, hindi yun gagana kasi walang cross-platform para sa Final Cut papunta ng Windows. Yan. Anyway, let's go back. So, ang pagkulay natin dalawa, mga kaibigan, depende sa kondisyon ng footages. Ito yung ating kulay. Isang GoPro Blue Boost at isang Good Morning Coffee. So, para saan yung dalawa na yan? Itong Good Morning Coffee, ginagamit natin sa mga ganitong pagkakataon. Yan. Yung medyo grayish pa, hindi pa ganun karami ang kulay. Yan ang nilalagay natin para maging makulay. Nakita yung diferensya? You know, lumabas yung kulay blue. Diba? Before, after. Before, after. So, dito naman sa kabila, since marami ng kulay, marami ng texture at kung anong mga nangyayari, itong GoPro Blue Boost na lang ang nilalagay natin. So, enough na yan para lumabas yung kanyang kulay. See? So, ganun lang mga kaibigan. Yan o. Balik siya sa gray. O, yun. Pero pagka binalik mo yan, so, yan. Ganyan lang. So, ganyan lang natin ginagawa yung ating editing. So, ito straight from GoPro. The rest, na lang yan. Ganyan na lang siya. Tapos, re-render na. Ganun lang mga kaibigan. Ganun lang yung ating ginagawa sa ating mga videos. Alright? Thank you.